Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Itong si Benny Boy. Ano ba iniiyak ni Benny Boy? Ano ba iniiyak niya? Teka lang ho Ayun, ito. Ano ba sabi nitong si Benny Abante? Ito mga kababayan, renesbakan ho niya. Itong si Senator Amy Marcos na kung saan doon sa kanyang pagpapaliwanag sa Senado kung bakit bumoto siya ng big yes. Dahil doon sa malaking bonjing dyan sa ito, House Committee on Human Rights Chairperson and Manila Rep. Bienvenido Abante said the remarks of Senator Amy Marcos against Speaker Ferdinand Martin Romualdez is unnecessary, uncalled for, unquote. Anong unquote? Anong unquote? Tagalogin nyo na lang kasi nahihirapan yung mga kababayan natin dito umiintindi sa mga pinagsasabi nyo. Anong unquote? Hindi, mamaya Joel, mamaya. Siyadong excited daw si Chihuahua, no? Unnecessary daw, unnecessary, ano pa? Uncalled, Ano ba yung unquote? Para daw, lacking of good manners. Kung yung mga litanya na yan, manggagaling doon sa isang congressman na naupo lamang dyan sa House of Representatives dahil napadisqualify yung totoong nanalo, wag na tayo mag-usap. Wala kang Brad. Sa pag-upo mo na yan bilang congressman, ni katiting na respeto sa ating mga kababayan, wala kang manginginita ika nga. Wala kang makukuha, Benny Abante. Masyado kang napaghahalata. Nagpahuli ka pa talaga, no? Yung anak mo, kahapon, bumanat. Tapos ikaw, pagkatapos na lahat ng kaguluhan, bigla kang bibira, bigla kang e-eksena sa gitna, di ba? Kasi babanatan mo itong si Amy Marcos. Di ko binagtatanggol si Amy Marcos. By all means, banatan mo siya hanggang gusto mo. Wala tayong problema dyan. Pero yung banat, okay lang kay si Alonto Adjong, dito kay Joel Chua, yun mga nanalo talaga yun. Kahit na medyo nga rin yung questionable, di ba? Yung mga yon nadeklarang panalo, hindi na-disqualify yung kanilang mga kalaban. Pero dahil ikaw, na-disqualify yung kalaban mo, pagka mayroong ganitong pinag-uusapan, huwag ka sumali. Nagmumukha ka lang aso nitong si Bonjing. Diba? Ang dating parang, dahil naupo ako bilang congressman, kailangan kong talagang magpakitang gilas kay Bonjing, di ba? Huwag ganon, Benny Boy. Hindi pa kakanasam niyan, ika nga. Eto na nga mga kababayan. Ito na yung pinaka-aabangan ko kung anong, kasi yan, noong nagdaang sona niya, marami hong naghihintay kung anong sasabihin nitong bangag na to, kaugnay sa online gambling. Kasi marami ho talagang nalululong dito sa online sugal ngayong mga panahon na to. Mas ito, hindi ho natin pwedeng ihalin tulad ito sa Pogo, okay? Ito yung, halimbawa, ito ang Pogo, ito ang level ng Pogo. Okay? Ito, para simpleng analogy lang. Ito, ganito yung Pogo, yan. Taasan na natin, yan, yan. Ganito. Merong mga foreign-related crimes, kung tawagin nila, di ba? Yung mga Chino, kung ano-ano pinagagawa sa Pilipinas. Diyan sila. Diyan yung Pogo. Pero hindi nagsusugal ang mga Pilipino. Dito sa online gambling na pinatupad
dito sa administrasyon ni Banga, ganito ho level nun. Yun. Ayan, baba ko, yan. O hindi, mataas eh. Kasi ang problema ho dito sa online gambling na to, nagsusugal mga Pilipino, hindi mga banyaga. Okay? Tinanggal nila ang Pogo, okay? Dinimonize nila ang Pogo kung ano-anong sinabi nila sa Pogo dahil naging programa yon nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinalitan nila ito ng online gambling. Ngayon, ang pinasugal nila ang sambayan ng Pilipino. Diba? Hinihintay ho yan noong SONA kung anong sasabihin nitong si Bangag. Eto na ho, nagsalita na ho siya. Ang sabi ho niya, President Ferdinand Marcos Jr. said, the government will hold a dialogue with stakeholders on the impact of online gambling. Manghingi ka pa ng dialogue sa mga stakeholders. Seryoso to, Brad? Hindi nga, seryoso to. Kailangan pa natin ng dialogue sa bagay. Yung bataan mo, sabi nila, di ba? Ang mga ano lang naman, ang mga illegal, ang kailangan ang issue natin dito, regulation. 'Di ba? Dapat sumunod yung mapahigting ang pagbabantay doon sa mga unregulated na online gambling platform. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, yung mismong programa na online gambling, hindi yung regulation. Kahit tigpitan nyo pa ang regulation, kahit natanggalin nyo pa ang mga tawag dito, mga digital wallet, walang kwenta yan. Sugarol nga eh. Okay lang sana yan, di ba? Mag-online gambling tayo. Okay, mag-online gambling tayo kahit sobrang against tayo dyan. Hindi ko tayo kahit anumang klaseng sugal. Hindi ko tayo fan yan. Mag-online gambling tayo, dapat from the beginning, hindi natin sinangkot dito yung mga digital wallets, kagaya ng GCash, yung napakadaling mag-cash in. From the very beginning, kung hindi napasama yung mga yon, malamang sa malamang, hindi ganito kalala ang problema natin. At hindi rin naman lolobo ang revenue nila kung hindi ganito kalala ang problema natin. Kasi yung problema, ipinagbabawal na dito sa online gambling, mapalegal, hindi illegal, sama-sama lang ho yan. Lahat yan nakakasama sa ating mga kababayan. Kasi ang iniisip nila dito, revenue eh. Paano tumataas nga revenue natin? Tumataas din yung mga nalululun sa sugal ng ating mga kababayan. Yung nakukuhang revenue ng pamahalaan galing dito sa illegal na sugal na to, ay galing dito sa online gambling na to, inutang yun ng ating mga kababayan. Di ba? Inutang ho. Ngayon, pagka wala ng pambayad, ano mangyayari? Manghihingi ng ayuda. Pag nangingi ng ayuda, ano mangyayari? Pag natanggap na yung ayuda, isusugal ulit. Ganun ho mga kababayan. Magiging cycle na lang ng mga Pilipino yung buwisit na sugal na yan. Mr. President, ano nyo na ho? Ito, gawin nyo na lang, wala nang maraming stakeholder. Total ban nyo na ho. Merong mga kasino. Ika nga, di ba? Merong mga perya-perya pagka malapit ang piyesta, di ba? Yan, pagka malapit ang piyesta, alam ko pwede yan eh. Pero pagkatapos ng piyesta, kailangan na nilang umalis. O, kasama yun sa kasiyahan. Meron naman mga ganun. Pero yung napakadaling mag-cash in, kahit yung tipong 10 taong gulang na bata, merong GCash yung nanay niya, ilinagay niya yung account niya, tapos diretsong cash in. Ganun lang ang simple. Makakapagsugal na 5 taong gulang, 10 taong gulang, o kahit ilang taong gulang pa yan. Malay ba ng app na kung ilang taon ka na, pagka linagay mo yan, 18, ano pang pakialam niya, di ba? Ganun ho kalala ang problema natin. Anak ng tokwa, meron pa tayong isa dito. Papasadahan pa ba natin to? Ay, hindi na siguro. Bukas na ho siguro yun. Kailangan na natin pakinggan itong si Baliko ang Bibig. Marami nang nakakamiss dito kay Baliko ang Bibig eh. O ito na, Baliko ang Bibig. Panatan mo na. Nakakahiya. Oh. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Kalma lang. Puso mo, Brad. Ramdam ko yung paghinagpis di ba? Ramdam ko karamihan daw dito sa mga tropa nito hindi nakatulog kagabi. Pagkatapos na naging botohan sa Senado, yung mga katoto niya hindi daw nakatulog. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin,
Nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential fund. Teka lang, 125 lang yun. Ba't biglang lumobo? Ano yung nagkaka-interest? Kitamba pagka hindi natatalakay. Tingin ko next filing nila ng impeachment labang kay VP Sara, magiging na yan? Magiging 1 billion na. Di ba ngayon 600 na sinasabi nila, mahigit 600. O sa February 2026, magiging 1 billion na yan. Tapos sa 2027, magiging 10 billion yan. Ito kasalanan mo, Brad. Ikaw una naging sponsor, di ba? Sinasabi ko sa'yo. Kung ano-ano kasi pinaglalagay nyo dun sa unang impeachment. Nakita nung mga nagbasa, anak ng tokwa, bakit hindi sila nakipag-coordinate sa atin? Ang haba nito, ang dami namang articles of impeachment. Anak ng Petrang Garapata, hindi pwede ito. Second filing. I-simplify natin. Teka. Hindi pa rin pwede ito. Ano ba namang pinaglalagay dito? Mali ito. Nag-file ulit, pakatlo. Sinek ulit ng mga tauhan nito si Bonjing, Mali na naman. Anak ng Petrang Garapatay. Hindi pwede ito. Ba't ganito? Yung pang-apat. Ito, na-simplify na lang. Ito. Yan, pwede na yan. Okay. I-archive yung tatlo. Ito, babanatan natin. Patawag nyo na sila. sabi ni Bonjing ko, patawag nyo na sila. Okay na to. Papirmahan nyo na sila. Yung, bago mag-election break. Bago mag-recess, election break. Papirmahan nyo na sila. Game. Yun, ganun nun yan. Ay, pala yun? Bago mag-Christmas break. Sorry. Nakalimutan ko na din Matagal na kasi. Diba? Hindi naman tayo kagaya ni Senator Rodante Marcoleta. Petabyte ang utak nun Diba? Napakatalas niya. Napakatalas nung mama na yun. Ibang level ho. Ika nga. Tuloy natin to si Sendanya. Funds at alantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Yun ang sinasabi natin. Dapat talaga tuloy ang laban. Tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayo titigil. Tuloy-tuloy nyo lang. Ito naman. Ay naman tayo kay... Ano pangalan to? Joel Chihuahua. Siguro mas masasabi na lamang po natin na si Senator Marcoleta ay isang abogado. Mahusay din naman po. Alam naman po natin. Anong mahusay din naman po? Mahusay talaga. Anak ng tokwa, yun pagka walang backup yun, Brad. Walang walang ghostwriter yun. Ika nga, walang index card yun. Hindi mahusay naman. Wag mo lagyan ng naman. Para mo namang mahusay talaga. Yan, nakasama po namin dito sa house. Kaya siguro siya yung tamang tao na mas makakapagpaliwanag ng mga... Nakasama daw ho nila sa house. Anong ginawa niyo nung nakasama niyo siya sa house? Anong ginawa niyo? Binastos niyo. Kayo dyan sa House of Representatives, magkakagulatan na lang, bakit hindi na ako kasama sa committee na to? Di ba? Yun ang ginawa niyo sa kanya. Inagawan niyo pa nga ng hopya Yan ang problema sa inyo. Ngayon, nakasama, iniwan niya kayo. Legal implications at makakasagot sa mga tanong na po pwedeng ibato dito po sa kanyang motion. Kasi kung hindi po abogado ang maghahain ng motion, baka po mas lalo pong hindi ma-justify yung kanilang motion na ihahain sa plenaryo. There's no doubt naman po that sabi nga ni Chairman Joel na magaling naman talaga bilang abogado at bilang legislator. There's no doubt that his inclusion to the block is a strong addition doon sa kung ano man yung mga advocacies.
Sayang, no, hindi nyo pinahalagahan. Ay, sabagay, di naman sasama sa mga sintu-sintu si Senator Rodante Marcoleta, kaya okay na din yun. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay kay Benny, kay One Ball University. Game, tuloy na ho natin. Ilagay muna natin to sa isang tabi and we move forward. Yun po Your yung... Honor, I have a question. Kasi di ba motion to archive and then motion to put it on the table. Kung yung bang on the table ang nanalo, kung sakali man mag-iba ang desisyon ng Supreme Court, eh hindi na nila pagbobotohan na matuloy yung impeachment trial? Sa bandang huli, pagbobotohan pa rin ang lahat. Kahit na anong motion pa. Oo. Okay. Kumbaga, ang sitwasyon ay motion to dismiss, okay? Yun po ang pending main motion, kumbaga, live motion. Nagkaroon po ng mas mataas na motion, doon sa main motion na kung tawagin nga po ay motion to table, to lay on the table. Kaya ang sabi, sandali lang ha, mas mataas na motion ito, kaya ito muna ang ating pakinggan. At yun nga po ang ating sisimulan sa ating diskusyon. Kasama po si Senate Minority Leader Tito Soto. Girl? Good morning po, Girl. Tito Sen. Good morning, Cha. Good morning, and Kong Ted. Eto na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Late na kayo natapos kagabi, Tito Sen. Thank you for being on the show. Nakapagpahinga na po ba? Medyo, pagdating ko dito sa bahay naman kasi, alam mo naman medyo nire-relax agad ako ni Mrs. Kaya... Nako. So what was laid on the table? Nagkaibang table yun. Sandwich. Sandwich. Sarap naman. Wala bang dinuguan? Oo. Wala eh. Pero ito na, no, Tito Sen, sabi nga po nga namin, medyo late na kayo natapos, inabot ng mahigit 6 na oras yung naging debate po kahapon. Nauwi po dito sa transfer the articles of impeachment to the archives, adhering to the immediately executory decision rendered by the SC and Bank, which held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction over the same. Mahaba-haba po ito. Pero kapag sinabi po bang archive, Tito Sen, ito po ba ay automatic na talagang tapos na yung proseso o yung katulad ng sinasabi ng ibang mga senador kahapon na posible pa daw po itong ma-revive later on kung magbago man ang desisyon ng Korte Suprema? Ang totoo nung pag sinabing archive, ito yung tradisyon sa Senado, sa parliamentary rules. Pag sinabing archive, nakabaon na yon. Nakabaon. Nilibing. Yun pala ho yun mga kababayan. Pagka sinabing archive, nakabaon na, nakalibing na. Okay. Ganun yun. Unless, pareho nung sinabi nila, and I will hold them to that, na sinabi nila, itong motion na to, na ina-approve nila, ay pwedeng bawiin. Kung ganun yung sinabi nung iba habang sila bumuboto, at parang ganun din yung pananaw ng majority leader, I have probably half won the battle. Sapagkat ang akin doon kasi, ayoko ng motion to dismiss. I-dismiss mo yung articles of impeachment. Ang daming mali doon eh. Ang daming mali doon sa punto na yon. Sapagkat dito walang kinalaman si VP Sara. Walang kinalaman ng kahit sino dito. Ang sa akin, constitute. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng walang kinalaman si VP Sara. Siya ang ini-impeach dyan. Duterte. Brad. Yan ang problema eh. Pagka hindi ka abogado kung ano pinagsasabi mo eh. Hindi pwede yung proseso. Ang may problema dito si VP Sara. Yung pinagpipilitan mo na dapat tuloy-tuloy lang o yung sabi ng legal luminary mo dito sa isa na to, kahit hindi sundin ng Korte Suprema, tuloy-tuloy ang impeachment trial, si BP ang ini-impeach dito. Huwag mo sabihin hindi kasama si BP dito. Sure. At sa akin yung kung ano ang tama. Magmo-motion to dismiss ka, yung sinusundan mo, yung Supreme Court decision, na mga 3-4 ang error or inaccurate. So, anong tama doon? Isa. Pangalawa, yung motion to dismiss ng articles of impeachment, akala ko ba sinusunod mo yung sinabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Wala nakalagay sa decision nila. Wala jurisdiction ng Senado.
never karoon ng jurisdiction. Anong dinidismiss mo, wala pala tayong jurisdiction. Nakita mo yung contradiction? Doon mismo sa desisyon at hindi ng contradiction doon. Kaya nga inayos yung motion, ginawang motion to archive, wala nang dismiss. Tapos na tayo dyan, di ba? Hindi sa nagpo-propose ng motion to dismiss, i-dismiss natin. Antindi nila okay. I-establish niya muna na mahinang klase si Senator Rodante Marcoleta. Okay. So, pinakamagandang solusyon, ito'y natutunan ko throughout the years, is to lay on the table. I-table muna natin. Ang ibig sabihin nun, isaasantabi natin. Pagdating sa pagpapabuti ng kalagayan ng kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino, hindi mo natutunan. Sa kahaba-haba ng panahon mo sa Senado, motion to table lang natutunan mo. Pagpapababa ng presyo ng kuryente, hindi mo rin natutunan. Wala talaga, motion to table lang talaga. Anak ng toko at lugi ho tayo. So pagpapasweldo dito, anak ng toko, tagal niya ng ilang dekada ka na dyan, motion to table lang pala may bibida mo sa amin. Kasi ang isang motion to table, napakahalaga niyan, panlima yan sa hierarchy ng mga motions Ang ibig sabihin nun, pwede mo pang i-take up yun anytime. Any time of the day. As a matter of fact, nung kinabukasan or sa gabi, nagbago isip natin, pwede natin bawingin agad. O kung nagdesisyon ng Supreme Court ng panibago, nag-rectify or anything to that effect, then we can pull it back. At doon natin pag-usapan muli. Ganun yung sinasabi ko. So, mukhang hindi yun ang nasa isip ng iba. Yung iba parang iniisip o talagang gusto nilang i-dismiss. Oo. Yun pong binabanggit ninyo, yun nauna bago yung archive, yung motion na i-table po muna itong motion nga ni Senator Marcoleta. Yung tanong ko po kanina kay Manong Ted, sa archive po kasi ang sinasabi, pag archive yan, nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, pagbobotohan nyo pa bago po ninyo pag-usapang muli o halongkatin yung articles of impeachment. Correct. Kapag nasa table po ba yan, anytime pwede pag-usapan, hindi na kailangan pang pagbotohan? Ganun po ba yun? Yes, yun ang pagkakaiba nun. Tama ka. Kung lay on the table, isang motion lang yan, basta walang nag-object, wala nang debate, wala nang pinag-usapan. Doon sa archive, kailangan botohan mo pa yan. Kumbaga, yung sinasabi nyo po na once archive, it is dead, yun po talaga yun. Pero kasi may mga nagpupumilit na senador Ang sinasabi po kasi, yung interpretation nyo na motion to put it on the table, yun din yung interpretation nila ng archive na anytime, pwede daw po yung hugutin at pag-usapan. Hindi ganun yun pagboboto nila, sinabi nila yun, and I will hold them to that. Pero, yun naman pala hindi ganun. Uy, yun naman pala Yun naman pala ang naging botohan. Kung hindi ganun, ba't ba't di ka nagwala-wala? Dapat pagka, binago ng Korte Suprema, ha? Ano yun? Pag tinignan mo yung definition ng archive at saka yung paggamit ng mga parliaments, paggamit ng parliaments ng archive, pareho ng paggamit ng, mas malala pa nga yung paggamit ng Supreme Court ng Board na archive Sa kanila, pag in-archive, nalibing na Okay. Ganun ang ahala nila doon sa complaint 1, 2, and 3. Makita mo sa decision nila, sinabi in-archive daw ng by mere adjournment of the 19th Congress. Di naman nag-adjourn ng 19th Congress, nag-adjourn for the election, for the Easter break. Walang nang in-archive ang Congress. Actually, kanina pang umaga to nakatab sa akin di ba? Sabi ko, anin ko to, ika nga, panghuli to. Para talagang solidong-solido ang dating, ika nga, di ba? Ito ang si Soto, hindi pa siya nakontento dun sa upo tayo niya ginawa kahapon dyan sa plenaryo. Paggising ng umaga, automatic, kay Manong Ted Pailon, mabilis pa sa alas 4. Hindi naman in-archive Kinabukasan, after February 5, na pinorward yung articles of impeachment sa Senate, sa office ng Senate President. Yung February 6, pwede na nga i-archive lahat yung laman nun kasi mayroon ng isang automatic articles of impeachment na pinorward. Kaya doon pa lang napakatinding error Sabi ko nga, kung ako yung mga justice ng Supreme Court, I will fire my lawyers. Yung mga abogadong nagbigay sa kanila niya na ganito. I-hire ko yung mga gumraduate sa One Ball University, sabi mo. Ipa-fire ko lahat ng lawyers ko
i-hire ko basta galing sa One Ball University. Siguradong ganun eh. Makikita mo, 2 author eh. Hindi naman isa eh. Kahit sabihin nila, isa lang ang ponente. Lahat na nakakaintindi, sinasabi sa akin eh. Boss, imposibleng isa lang yan. Tingnan mo, tagpi-tagpi eh. Kumbaga sa ano, may mga copy-paste eh. Di ba yung Article 11, kinopy-paste ng 2 beses? Tito Sen, Sinong nag-advise sa'yo? Yung mga abogado mong graduate sa One Ball University? Boss, tignan mo naman, kinapi-paste yung... may binabanggit po kayo kanina. Okay, isang tabi na natin yung impeachment ni VP Sara Duterte. In the future, kung may maghain ng impeachment, doon po talaga ang, kumbaga yung what's under the Constitution ang mas concern ninyo. Kasi sooner or later, mangyayari po ulit ito eh. Meron na po ba nangyari naman in the past na na-archive ang articles of impeachment? And ito pong nangyari ngayon, na na-archive na nga po ito, ano po ang posibilidad ng, o ano ang implications po nito legally and politically sa mga susunod na ihahain na impeachment? Yung una po, yes, may mga in-archive na kami. Yung articles of impeachment ni then President Estrada. In-archive namin eh. Kung hindi ako nagkakamali, ako pa nag-motion to archive yun. Dahil nag-walk out yung tapos iti-take up namin nawala eh. Ganun nawala yung hindi naman jurisdiction, nawala yung trial. So sumunod, yun din kay yung articles of impeachment yata kay Gutierrez, if I'm not mistaken. This time I'm not sure. Gutierrez ba or somebody else? Basta in-archive din namin yun. Sapagkat hindi na natuloy, nag-resign. Pero so may mga na-archive na. At nakita mo naman, pag in-archive, ibig sabihin tapos na. In-archive na eh. Kaya ayokong gamitin sana yung word na archive eh. Kaya lalo namang ayokong gamitin yung word na dismiss. Kung hinta mo, hindi ako nasagot eh. Nung tinanong ko, paano ako nagbago isip na Supreme Court? Di raw magbabago. Never daw nangyari. O sinight ni Senator Risa, ang daming beses palang unanimous nagbago. At hindi naman unanimous. Pinakita nitong si Banat ba yung mga ruling na binanggit nitong si Risa Hontiveros, hindi naman pala unanimous. 4-6. Majority lang. Kung naman oo. Panoorin nyo yung muling video nitong si Banat. O inisa-isa niya yung binanggit ni Risa Hontiveros. Yan ang problema dito eh. Yan ang problema dito. Saka paano mo tinatawag na unanimous ito? 13 lang eh. Yung isa ang inhibit. Nag-abstain, yung isa absent. Paano naging unanimous yun? Ang unanimous, 15. Hindi ba? Pero ilang beses na nangyari sa Supreme Court pala yung unanimous, nire-reverse nila eh. Paano ngayon pag nag-reverse? Yan ang tinatanong ko kay Senator Marcoleta. O paano pag nag-reverse? Ano ngayon? Hihilahin ulit sa archive. Hihilahin ulit sa archive. Napakaayos na usapan. Nakalimutan mo na kagad. Speculative daw. Ang bihira, oo. Diba yun na sinagot sa akin? Kaya nga speculative. Speculative na yung tanong ko eh. Ano gagawin natin? Hindi ba? Yan ang sinasabi ko. Dinismiss mo na. Kaya nga hindi pwede yung i-dismiss. Yan ang sinasabi ko. Iba yung nasa table ito. Anytime, pwede natin bunutin pag nagbago isip ng Supreme Court at baka nakita ng Supreme Court. Nagalit sa mga abogado nila nung kung ano-ano sinubo sa kanila. Diba? Sabihin nga na, hindi naman pala tama nilagay natin eh. O i-rectify natin. O paano ngayon? I-rectify. Dinismiss mo. O di ba? Kaya nga, hindi nga ito naman si... Ano bang punto mo? Ikaw hindi ko gets ang punto mo. Anong gusto mo? Palabasin mo na magaling ka. Ikaw talaga yung number 1 na abogado sa Senado. Ay, hindi ka pala abogado, sorry. Mas magaling ka kay Senator Rodante Marcoleta. Okay na, magaling ka na. Pero hindi dinismiss. Ika nga, pinagkita kayo sa gitna nitong si Senator Alan Peter. Ayaw mo pa nga eh. Actually, para sa akin actually na kumbaga, okay magdi-dismiss ako, pero walang dismiss. Alam nila na walang dismiss. Okay, meet in the middle. Archive natin. Ganun lang naman eh. So anong point mo dito na pinipilit mo? O paano pagkaganito, paano ganyan? Kung paano kung dinismiss? Hindi nga dinismiss. Na-archive na. Linibing na. Talagang February 6 na nga na 2026 ang usapan nila uli.
Oo. Ano? Hindi bali yung Name niyo uli. kahit na wag na nilang i-file yung kay BP Sara uli, wag na eh. Okay lang sa akin yun eh. Paano pag merong impeachable officer ngayon na ito ngayon yung papunta ro sa pangalawang tanong mo. Paano ngayon to? Napakahirap ang sinasabi nyo eh. Dito hindi na pwede yung option 3. In other words, ininterpret lang dapat ng Supreme Court ang konstitusyon. Huwag naman sila magalit sa akin. Pero yun ang talagang trabaho nila. Alam naman nila, i-interpret nila. Hindi nila i-amend. Dito sa decision na to, in-amend nila kasi parang pinatay nila yung option 3. Yung option 3 yung pinakamadali, pinakamabilis mag-impeach. Kaya sila rin, impeachable officer sila eh. Culpable violation. Ang problema dito, yung tipong pinakamadali, umamin din si Soto, pinatay nila ang pinakamadali. Gusto nyo talaga madali. Halal na sambayan ng Pilipino, gusto nyo ganun-ganun na lamang kung i-impeach siya. Dapat dumaan sa due process. Kung yung mga ordinaryong Pilipino dumadaan sa due process, yung mga hindi government official, dapat lalo na yung mahal na sambayan ng Pilipino at binoto ng napakaraming mga Pilipino. Yung inaakusa na talaga namang kitang-kita naman na puro puro gawa-gawa lang ng mga galit sa kanya at yung mga nakikita nilang tatakbo sila sa 2028, di ba? Yun dapat. At tanong nga ni Senator Alan Peter Cayetano, kailangan bang maging madali ang pag-impeach ng isang elected government official? Kung ganun pala, ganun lang kadali, pagka natripan mo, gusto mong tanggalin itong si Chief Justice, itong si VP Sara, itong Vice President, ganun-ganun na lang? Hindi na dadaan ng due process? Violation of the Constitution, Galing mo, pwede Brad. silang i-charge eh. Hindi na Idol. pwede ngayon. Humirap na eh. Hindi na pwedeng apurahin kahit na nagkakamali, kahit na pagpalagay mo yung presidente natin, ibinebenta tayo sa China. Kung binebenta tayo sa China, kailangan alisin natin kagad itong presidente ito. Paano natin gagawin? Pinahirap nila. Anak ng toka. Sino yung nagbebenta sa China? Lang pala. Halimbawa, ikaw naman PH, masyado ka mainit. Hugot eh. Alam natin yung naratibo ng mga mga ungas di ba? Impeachment ngayon. Diyan sa decision na yan. If they will stick to their decision na ngayon naman napakaraming mga matitindi sa batas na mga matataas na uring mga lawyers ang nagque-question sa kanila para ito ay i-reverse nila or nag-file ng MR. Doon pa lang sa forthwith, ngayon naman po archive, iba-iba na ng interpretation po, hindi lang mga senador, maging yung mga abogado and iba pang legal experts. Sabi nga nila, marami nagsasabi, pag hindi daw po sinunod yung naging utos ng Korte Suprema, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Sa ngayon po ba, hindi ba constitutional crisis po itong nangyayari? Kasi pinapanood ko po kayo kahapon, iba-iba yung interpretation just for the word archive pa lang eh. Pag sinabi nilang hindi sinunod yung utos ng Supreme Court, magkakaroon ng constitutional crisis. Doon sa motion ko, walang constitutional crisis. Hindi namin dinify, pero hindi na namin kaagad sinunod sapagkat hindi sila mismo nagsasabi na ang immediately executory ay hindi final. Sila din ang nagsabi nun, ang dami nilang decision na gano'n eh. Binasa ko nga kahapon hindi ba nilagay ko ang record eh. Kaya talagang lang yan, katigasan ng ulo pag naipil. Hindi, immediate and executory. Talagang gusto lang nila na ma-dismiss eh. Yun ang talagang... Walang na-dismiss, Brad. Na-archive. Nalibing meron pero na-dismiss. Walang na-dismiss, ha? Katotohanan. Alam naman natin yun na di naman tayo... Partida sa lagay na yan, hindi pa siya galit kay BP Sara, ha? Paano na lang pagkagalit ka pa? Matindi to si Soto, di ba? Sa lagay na yan, hindi pa ho siya galit dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi siya galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lagay na yan, kaibigan niya pa ang mga Duterte. Paano na lang pagka hindi mo na kaibigan? Tataka doon. Sa matter of fact, pagka yan nagkaroon ng motion to bring back from the archive, dahil let's say sabihin ng Supreme Court nag-reverse, tignan mo kung ilan na mag-o-object dyan. Sigurado. In other words, ayaw lang nila. Ako naman, whether ayaw mo o gusto mo, okay lang sa akin yun. Walang problema, kanya-kanyang. Ang sa akin, preserve the Constitution. Huwag nating baguhin basta-basta. At ang nagbabago
ay Supreme Court, wala sa trabaho nila yun. Ang trabaho ito ng CONCON or ng Constituent Assembly. So, Tito Sen, Yes, sir. sabi nga natin, maglupasay man tayo ngayon, magdemonstrasyon man tayo ngayon, hindi na po mababago ang sitwasyon sa ngayon, di ba? Yan po ang katotohanan, no? Opo. Nagbotohan, natalo ang minority sa botohan, at ito nga ang kasalukuyang sitwasyon. So, habang tayo naghihintay po sa magiging desisyon ng Supreme Court, ano po ang balak ninyo? As in, iiwan natin muna itong isyong ito and we go to other issues, particularly po on the issues of accountability in government. Yes, 100% yun ang takbo ng kaisipan namin. As a matter of fact, inassign na namin yung sarili namin. Si Senator Lacson ang in charge dun sa paghalungkat ng mga sinabi ni Presidente sa DPWH. Ako naman ang in charge dun sa maghalungkat ng mga kung ano-ano ginawa sa DOH. Opo. Kasi maganda rin kahapon na maganda po sinasabi po ng iba, no, yung pabor dito po sa pag-archive nito na bakit kay VP Sara lang kayo nakatuon, di ba? Pag pinag-uusapan natin accountability para sa lahat. So, doon po sa usapin ng accountability sa pambababoy sa 2025 budget. Ano pong balak po ninyo doon? Lalo na ang mga pasimuno ng insertion. Yes. Nako! Meron lang kinukumpletong dokumento si Senator Lacson pati mga litrato para talagang baga sa talagang airtight either magpi-privilege speech siya or uumpisa na kagad namin ang pag-imbestiga dito by the end of the month sapagkat makikita na natin na ngayon pa lang kitang-kita ang tindi ng ginawa sa 2025 election 2025 budget Pero kapag po yan ay usapin ng malfeasance, misfeasance, and nonfeasance, that will fall under the committee ng Blue Ribbon. Yes, or the committee that handles that particular issue, like in this case of the DPWH, pwedeng ko sa Committee on Public Works. Pero kung malfeasance and the like, talagang Blue Ribbon. At ang Blue Ribbon, motopropyo, pwede tumawag. Opo. Agad. Opo. And dito ho naman po siguro we can have we can at least give the new chairman ng benefit of the doubt sa kanya pong gagawing pag-iimbestiga kung ang kanya mang committee ang siya po mamumuno. Opo, kung sino man sa kanila, dapat talaga ganun at kailangan makikita naman natin makikita natin sa mga aksyon, makikita natin sa pagkilos sa pag-hearing ng committee kung ang status kung ano ang pananaw ng chairman Opo. Sige po. Yung nga din po sa atin kasi nga Tito Sen, nangyari na po itong botohan kahapon at yan nga po ang malupit na katotohanan sa tinatawag nating demokrasya. The will of the majority shall govern. Correct. Ganun talaga. Wala na akong magagawa pagkatapos ng akin pinaliwanag ko sa kanila, kinukumbinsin ko sila na ito ang tingin ko na dapat gawin natin. Iba nasa yung kaisipan.